Tansyak, ito yung gitna niyan, yan yung SL19H na second generation, tapos yung nakapapagilid niyan yung registered na RC 5.2. Okay, bakit yung ganyan may gagawin tayo dyan, i-reveal ko sa susunod. Ito naman yung RC 5.2 inbreed natin, ayan, 20/25 pa rin ito, tapos 20/20 na dito, tapos ito yung linya, yun yung 10. Ayan, para makita natin, dapat yan maglalabas ng 100. Kahit na 9 na sowi lang yan, dapat makapaglabas ng 100. Magiging 100 sowi yan dahil 10 tundos nga yan kung hindi mabibitin sa sustansya. Tapos ito 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ayan na. Tapos itong banda, may maliit pa dito na tira. May gagawin ako dito. Kukuha tayo ulit ng SL19H doon. Itatanim ko na ng mas malayo dito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 10. Yan, kukuha pa rin tayo dyan. Dito banda sayang. Ayan na, yung na-straight na, ang ganda. Walang transplant shock yan dahil bungkal. Kung gusto nyong sasabay pa rin sa sabog tanim natin yung pagkaani, huwag nyong i-stress. Ayan, ito yung pure organic natin. Okay, maganda. Ito yung second generation na SL 19H na kinuha natin dito, yung sumibol, para gaya ng sinabi ko, ipapakita ni Agritipids kung marami kasing nag-uulit ng second generation, at gaya ng sinabi ko, maswerte na pag naka-area kayo. Nagiging sakitin yan or nagkakaratik, yung batik-batik yung kanya butil. Ito na, oh, tignan nyo. Ito na mga kagre yung kuha natin, straight planting natin na may 20/20 cm RS 512 RC 512. Okay, ito yung gagamitin natin, pure organic na panay foliar lang ito, soil and foliar spraying. Okay, bukas magpupulyar na tayo. Ayan, at doon naman yung demo natin doon, yung sa hybrid at inbreed pa rin na may 20/25 at 20/20 at may second generation. Okay, yan na yung sitwasyon ng sabog tanim natin, hybrid, yung half hectare at inbreed. Sharing screen. Morning mga ka-Agritipids, time check ay 7 o'clock. Ayan, nakapaghatid na naman tayo gaya ng dati, at nandito tayo ngayon sa Pigri. Papasilip ko sa inyo itong palay natin sa edad na 23, itong sabog tanim natin. Ayan, okay na, marangkada na, nakapag-abono na tayo dyan ng nakaraang araw, T14, at minix natin yung 16-20-0, 1:2, isang bag na T14 at dalawang bag na 16-20-0. Ito, naabunuhan na rin natin itong trial natin dito, na demo natin ng SL19H, yung nasa harap. Ayan, second generation, binunot lang natin dyan sa sumibol na laglag ng combine harvester, para makita natin yung kung pwede bang ulitin yung second generation, magbibigay pa ba ng magandang uhay, hindi ba siya sakitin, puntahan ng peste, etc. At ilan yung mailalabas na sowi sa distance na 20/20 at 20/25 na mayroon tayong ilinagay dyan na tag isang tundos, 2 tundos, 3 tundos, 4 na tundos at 10 tundos, para makita natin yung magandang itanim, para dahil sa
gagawin natin yan ay makakatipid tayo sa binhi na medyo alam naman natin na mas mahal kaysa sa inbreed variety. At yung likod niyan, mayroon din tayong comparison, yun yung RS registered seeds na bigay ng pinsan natin na taga San Manuel, si pinsan Gio Antonio na seed grower ng San Manuel Isabela. Galing rin sa co-op nila yung sako niyan ay okay na RC 512. At yun, binungkal natin doon gamit lang yung pala. Mamaya ay lilinangin na natin. Tapos kasi sayang, mayroon yung sukat naman nasa 200 square meter yung tapat ng pigiri. Okay, maluwang na to na pagpunlaan natin. Ito, marami nang sumibol na damo. Siraw-siraw. Pagpunlaan natin para sa dry season, kaya itinira natin ito na pinitak para pagpunlaan natin para hindi tayo magahol para sa dry season. Okay, hindi tayo malilate. At ito, expected aanihin naman natin tong sabog tanim natin kasi 4 months nga ang aga natin nag-ani. For 5 days lang preparation lang, nasa kasabog na tayo. Yan yung sinapol ni Juan. Pagkasabog pa lang, sinapol ng masamang panahon ni Bagyong Guring. Okay, sharing is caring. Let's go. Ayan, bumubulas na. Ayan, okay. At yun yung tatrabahuin na natin. Gagawin natin doon sa bandaron. Tatamnan natin yun ng mas malayo, 25 by 25 cm. Okay, magandang araw sa ating lahat. Go lang ng go. Yan, pwede nyo rin gawin yan. Yung emission test kayo, pwede rin yun. Dati na tayo nag-emission test dito. Magpa-plot kayo ng ilang pinitak dyan para pagkumparahin nyo yung mga abono na nabibili nyo. Kaya ng urea, ginawa na natin yan. Complete urea 1620, 17717, 17017 sulfate. Ginawa ko na yan mga kagri kung ano yung maganda na yung pagbulas at nagbigay ng magandang sowi. Okay, marami tayong paraan, or bumili kayo ng Mowit test kit sa Philrise. Ayan, meron naman yan sa online para ma-test nyo yung lupa ninyo, ganun. Kung wala kung hindi kayo makapag submit sa soil analysis, medyo maproseso at matagal. Yun, yung pwede nyo gawin actual na kayo na ang gagawa. Okay, happy farmers, sharing is caring. Magandang araw ulit sa ating lahat. Bye bye. Area para matutunan nyo yung kung gaano umani yung pure organic gamit yung soil spraying at foliar spraying ng organic. Hindi na gumagamit ng mga lason-lason na napakamahal. Siyang bumubutos ng bulsa natin. Expected dyan, hindi na pababayan mga gamit nating input ng mga chemicals at lason. Mahal ng pamahal ng mga license at hindi naman tayo makagawa ng sarili. Puro import yan. Mahal ng pamahal yung mga taxes. Diesel, crudo, sa gamit sa transportation. Expected dyan na hindi pababa, kundi pataas. Kaya ano ang pamamaraan natin? Gumawa tayo ng paraan na ipababa yung inputs, habang pinapaganda yung lupa. Kung napapaganda natin unti-unti yung lupa, nakakabawas tayo ng inputs. Yun talaga yung iwasan yung paggagamit ng lason. Sinisira nyo yung struktura ng lupa. Kaya nga nahihirapan kayo ngayon. Karamihan farmers natin, lalo sa wheat season, kahit pa magtanim ka ng hybrid, tatalunin pa ng inbreed sa mahinang protocol, mga ka-agri. Habang gumagamit kayo ng lason, kung wala sa timing yung insecticide, fungicide na yan, lalong nasisira yung uhay nyo. Nakikita ko, dikitan yung pag-spray nyo ng insecticide. Yung mga iba dito, kaya hindi nila napapansin yung uhay ng palay nila, nagkakadirty, panigal at maraming hindi na fertile
na butil. Yun yung hindi nila inoobserbahan. Na sa paggagamit nila masama. Okay? Kung wala sa timing, lahat ng sobra masama, lalong humihina yung ating ani. Ayan oh. Oh, makikita nyo naman yung tubig. Kung mapapantay na yan. Yan. Kunti na lang mga ka-agri. Wala nang 1-2. Yan, napantay na natin. Pasok ang tubig at ganyan na mamaya. Para ma-flat. Natin doon yung iba taas dito. Pag ano, ayos natin. Ice! Kumasa ka? Kaman, or dito ako. Pagkansanti ko. Lunga... Lunga... Ito, pakikap kabila. Cellphone. Agas. Tapos na natin, time check. Mga mag-8:30 na. Tatapusin na natin, tatatamnan na natin. May tali tayo doon. Lalagyan natin ng pag-anon, tapos pag ganito. At ang kwan natin ay 20 by 20 na lang. Anihin natin, pure organic na lang natin. Hindi na natin SRI dahil wala tayong pagkunan ng punla. Yung itinanim natin dyan ay galing na rin doon sa naisabog natin sa dulo. At nasa kwan na yan, 20, magto 23 days ngayon na mai-transplant, pero walang transplant shock yung gagawin natin. Binungkal natin at may hindi natin halos na hugasan, mayroon pa rin lupa para diretsyo. Ayan, abangan nyo, naglalagay na ako doon ng tulos at tutulungan tayo mamaya ni Junior at saka si Pinsan James. Yung nandun nagbubunot yung tagasaka natin dati sa Majo. Okay, sharing is caring. Yan, abangan nyo para masundan nyo. Iaani natin to, pure organic. Titignan nyo kung ano diferensya sa pure organic at sa nagamitan ng puro laso. Okay. So, yung mga budla natin, kahit may cool yan, hindi na kayang kainin yan. Matigas yan, hindi natin gagamitan ng urea pala to mga kagre, foliar. Wala tayong gagamitin.